Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Dahil nga po sa pag ano nitong ICC, no, ayon sa interview dito kay Miko Clavano, mukhang mahihirapan na makikilala ang mga miyembro ng ICC kung papasok sila dito sa bansa natin. Dahil siyempre naman, kasi sinabi na rin ng ICC, ng isa sa mga abogado na nagtatayong abogado sa mga victim war on drug, na very confidential. Very confidential ang kanilang investigation. At syempre naman, bilang sila ay mga international investigators dito na papasok sa bansa natin, talagang mahirapan makikilala dyan sa Bureau of Immigration ang mga miyembro ng ICC. Kasi hindi naman talaga yan magdi-declare na sila ay miyembro ng ICC. Di ba? Kaya mahihirapan po talaga na ma-detect o makilala kung nandito na nga ba ang ICC, ang mga miyembro ng ICC sa Pilipinas. At ito pa mga ka-action, mukhang maiipit at mukhang mapipilitan ito si Rokita kasi masyadong madaldal na kinumperm niya na nandito na o labas-pasok ang miyembro ng ICC ayon sa kanyang mga sources. Ngayon, iimbitahan siya ng Department of Justice para kunan ng statement. Ngayon, siyempre sasabihin niya na ang totoo kung talagang, kasi kinumperm niya Kapag kinumperm mo, sigurado ka talaga sa iyong source. Baka naman mamaya-maya magaya ka kay Silis at Badoy. Diba? Ito ho mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin at pakinggan ang nasabing balita. Inaalam na ng Department of Justice sa Bureau of Immigration kung may namonitor ang mga ito na mga kinatawan ng International Criminal Court na nakapasok na sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hindi basta mabiberipika o makukumpirma ng immigration ang pagkakakilanlan ng mga ito. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila, no? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Gayunman, naniniwala ang DOJ na wala pang presensya ang ICC investigators dito sa Pilipinas, taliwas sa mga kumakalat na balita. So, but we're not also admitting or confirming or acknowledging their presence here in the Philippines. Pwede din naman pong hindi totoo yung balita na yon. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumpirmadong nakapasok na ng Pilipinas ang mga kinatawan ng ICC at nagsasagawa na ng investigasyon. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, naisa na ng DOJ na makausap si Attorney Roque upang maibahagi sa kanila ang mga impormasyon na nalalaman nito hinggil sa ICC. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point he will come forward with that information. Sa ngayon ay wala pang tugon si Roque sa pahayag na ito ng DOJ. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang balita. Di ba? Wala pang pahayag si Harry Rokita tungkol sa nasabing imbitasyon ng DOJ. Ito na nga ho sinasabi natin. Mukhang mahuhulog naman to sa hugis lago si Rokita. Kapag hindi mo naman sinabi kung sino ang mga sources mo, ewan ko sa'yo. Magagaya ka naman siguro kay Badoy at saka kay Silis.
Ikaw kasi kadaldalal mo kasi, ayan, bahala ka na mag-ano niyan ha. Sana paunlakan mo yung imbitasyon sa iyo ng Department of Justice ha. Nang sa ganun masabi naman namin na totoo yung sinasabi mo na kinumperm mo na labas-pasok na dito ang miyembro ng mga ICC sa Pilipinas. Diba? Kung sakali man, halimbawa, nandito na nga ang miyembro ng ICC, yan po talaga ang napakagandang move na ayaw nilang makipag-coordinate sa anumang ahensya ng gobyerno natin dito sa Pilipinas para hindi ho talaga mabulabog ang kanilang investigation. Kasi kapag mag-coordinate yan, maraming sagabal yan. Oo. Alam nyo na yung kung anong susunod dyan. Maraming mga sabi, nandito ng ICC, sana kaya dyan? Diba? Alam nyo na yung mga susunod na mga eksena niyan kapag maraming makaalam, diba? Kaya mas maganda yung move ng ICC na yan. Very good. Good job. Diba? At saka mga ka-action, mahirapan ho talaga ang Bureau of Immigration mag-detect niyan. Oo, gaya ng sabi ko, gaya ni Miko Clavano, hindi naman talaga yan magdi-declare na sila ay miyembro ng ICC. Oo. Paano yan na parang ordinaryo lang, napapasok dito sa Pilipinas bilang isang turista, di ba? Yun yung mga hindi talaga maditik-ditik ng Bureau of Immigration. Mahihirapan ho talaga na makikilala ang mga miyembro ng ICC kung nandito na sila sa Pilipinas. Okay? So yun lang ho mga ka-action, no? Again, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.